Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong mga pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa kalagayan ni Atty. Harry Roque na sa ngayon nasa Netherlands at hinihintay niya yung application niya for asylum kung maaprubahan o hindi. Tinutugis siya ng administrasyong ito. Isa siya sa priority target ni General Torre na maaresto dahil meron siyang warrant of arrest dito sa Pilipinas, non-bailable. Okay. So ito ang pahayag ni VP Sara tungkol sa kanyang kalagayan. Pakinggan natin. Okay, Atty. Harry Roque, dahil sa totoo lang, pakiramdam ko ay yung persecution sa kanya ay dahil sa pagpapakita niya ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte and syempre sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, no? Naawa ako kay Atty. Harry Roque dahil sa totoo lang, pakiramdam ko ay yung persecution sa kanya ay dahil sa pagpapakita niya ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte and syempre sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, no? So, yan, ngayon ko lang narinig si VP Sara na nagsabi tungkol niyan. Kaya ako nagagalak na nandyan yung awa at suporta kasi sa totoo lang, nahiwalay na sa pamilya si Atty. Roque. I don't know saan yung wife niya ngayon, nasaan yung mga anak niya. Hindi na normal yung pamilya niya. Nag-iisa siya ngayon sa The Hague, Netherlands. So, bakit nagkaganyan? Yun na nga, yung pahayag ni VP Sara nga, persecution yan dahil grabe ang pinapakita niyang suporta kay PRRD, sa Office of the Vice President, at sa pinaglalaban ng mga Duterte. Okay. So, tignan mo yung sino bang mga malalapit kay PRRD. Of course, si Senator Bato de la Rosa, ayun, may banta na baka susunod daw siya na ipaaresto ng ICC. Kasama na rin si Senator Bongo. But mas maganda ang kalagayan ng dalawang senador na ito dahil nanalo silang senador. Number 1 and number 3. Ganda doon So hindi sila granting na mayroong warrant of arrest na i-issue ng ICC sa kanila. Hindi sila basta-basta gagalawin habang senador sila. Lalo na kung ang manalong Senate President kakampi nila. Ang nakikita kong magiging Senate President si Senator Chis Escudero. Parang meron ng alliance. Opinion ko lang ito Wala akong prueba. Kaya lang sa nakikita kong galawan nila, susuportahan ng Duterte Black si Senate President Escudero para mapanatili ang kanyang pwesto as Senate President. So, kung ganyan ang mangyari, pagdating ng warrant of arrest, dyan lang sila mag-stay. Bongo and Bato granting na may warrant of arrest. Hindi nila basta-basta gagalawin. Kung i-recognize, i-acknowledge ng administrasyong ito ang separation of powers. Kasi co-equal branch of government, executive and legislative. Kaya lang, kahit co-equal branch, kung order is order, wala rin magawa. Pipilitin pa rin na arestuhin at dadalhin na naman sa ICC Senator Bato and Senator Bongo kung magkatotoo na sila ang isusunod na bigyan ng warrant of arrest. So, balik tayo kay Atty. Harry Roque. Sa ngayon, medyo ako personal naawa rin ako sa kanya, but medyo mas kalmantin ako ngayon dahil yun, nabigyan na siya ng national ID or registration card. Nagiging legal
legal citizen na siya doon sa Netherlands habang hindi pa approve ang kanyang application ng asylum. Tapos, sana magiging totoo yung post ni Attorney Harry Roque na in 3 months from now, magkakaroon na siya ng work permit at magtratrabaho sa isang international law firm at magtuturo sa isang university sa Netherlands. That's good news. Para may sariling trabaho na siya, may sustento na ang kanyang panirahan doon. Okay, so ito, paglabas ni Tatay Digong, nakakatuwang pakinggan yung sabi ni Congressman Pulong Duterte nang unang hahanapin ni Tatay Digong paglabas niya ay si Attorney Harry Roque. So I agree ako na kaya nila hinahabol si Attorney Roque dahil sa laki ng tulong niya sa Duterte family. Okay? So, punta tayo kay Tatay Digong. Nakakabahala yung sabi ni Congressman Pulong Duterte na parang pumayat na si Tatay Digong. So, kung pumayat, ibig sabihin he's not doing well. Yung health concern niya sa habang nasa kulungan, hindi maganda dahil bakit pumapayat. Kaya nga, tuloy lang natin ang pagdarasal na sana hindi magtatagal, ma-approve na yung interim release. Nagsalita si BP Sara tungkol niyan at tinatanong siya kung kailan. Ang sagot lang din niya yung galing kay Attorney Kaufman na as soon as possible. Kailan yung as soon as possible, dasal. Dasal po ang kailangan natin. Na sana hindi naabutin yung September 23 ba yun o 25 ang kanyang hearing. Before September, nakalabas na siya, nandun na siya sa bansa na kumupkup sa kanya. Huwag po kayong maniwala, may mga post na nagsasabing nakalabas na siya, wala pa. Hintayin natin kung ang announcement galing kay Attorney Kaufman, ang galing kay Attorney Roque o kay BP Sara sa kanyang mga anak, kung sila ang nagpost na nakalabas na si Tatay Digong, totoo yun. Kailan kung iba ang nagpo-post, huwag muna kayong maniwala. Excited lang yan ng mga DDS nga nagpo-post na sabi nakalabas na. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaantig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribong Talaantig ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang amakan nga itabang sa magbalay o yero lansang ako pinsin. Yan ang kanay silip san kanaan na ko niyan.